All right, welcome back to ASEAN in Focus. Just last month, a Filipino has bagged the ASEAN Excellence in Agriculture Award for Community and Rural Development, the only Filipino to bag the award this year. He won over numerous nominees in the ASEAN region, and we're honored to have live again on the program Mr. Rogelio Espejo Jr., the ASEAN awardee for Agriculture Excellence. Welcome again to the program, Mr. Espejo. Welcome po. O yan, Mr. Espejo, ito po yung inyong award na natanggap po. Ayan, can you please tell us about this, yung hindi po nakapanood kahapon? Sabihin niyo po sa amin, kwento niyo lang po ng maikli kung ano po itong award na ito. Ano po ang napanalunan niyo dito sa agriculture? Ano pong specific, ano po ito? Ito po yung tungkol po sa Rural and Community Development. Okay. Ang kanilang naging basihan po, yung mga technology na nagagawa ng mga katulad naming mga agriculturists, pag nakatulong po sa marami, katulad dito sa Pilipinas, nakatulong po yung ating technology sa karamihan dito sa Pilipinas, yun po kaya po tayo po ang napili. Ayun. Katulad din po ng mga napili din po sa ibang bansa. Ayun. Na mga awardee. Meron kayong mga dalang mga pictures, sir, no? Kwentuhan nyo kami ng konti kung ano-ano po ito. First, ito po. Ayan, lagay natin sa camera para makita nila. Ayan, sir. Sino po ito? Ito po yung si Dr. Kasem Saitong, yan po ang president ng AATSI. Oh. Opo. Okay. AATSI o Association of Agricultural Technology of Southeast Asia. Ayun. Tapos, Yun po naman pong isa, si Professor Divina. okay. Opo. Siya po ang chairman ng AATSI. Okay. At sila ang nag-present ng award po sa inyo. Opo. Okay. Ito naman pong picture na ito. Patingin Ito po, Ayan. Sino naman po ito? kasama kong mga awardee po yan. 3 po kaming major award sa ASEAN. Tatlo Opo. po kayo. Okay. Opo. Yung pong isa taga Lao, ito naman po taga Cambodia. Yung pong nag-donate ng $90 million sa kanilang bansa sa 90 million. dollars po. Saan Sa niyo mga magsasaka. Okay. Para to develop po yung Oho. technology na awardan po dito. Opo. Ayun. Alright. At ito naman po, pakiabot naman po itong Ito picture naman- na ito. Ayan. Ito naman po. Sino po ito? Ito naman po ay isang Taiwanese national na isa din pong awardee po yan. Ang kanya naman pong ginagawa, nagdi-disseminate ng mga technology tungkol sa agriculture po. Okay. Pero sa inyo po, ang inyong agriculture na ay sa rice po, hindi po? Sa rice, sa vegetables, saka sa fruit-bearing trees. Ayun. Yun po ang So, pinaka-specialization po natin. ayun. Oho. At ito naman pong picture na ito. Ayan, patingin po. Ito po, isang Russian scientist po sa larangan ng agrikultura. Isang professor po yan sa university sa Russia na member po ng AATSI o Association of Agriculture Technology of Southeast Asia. Ayun. Ano pong pakiramdam, sir, sa biro nyo, ang mga kasama ninyo at ang mga kalaban ninyo, talagang mga bigatin, mga foreigners pa. Opo. Pero kayo po ang nakabag ng award. Ano pong pakiramdam ninyo? Proud po tayo kasi po tayo po ang isa sa napili sa Asia. Opo. Opo. Ayan. Batay po sa inyong karanasan sa rice production po, no? Kaya na po ba ng Pilipinas na maging isang top rice exporting country sa ASEAN? May potential din po pag talagang yung mga technocrats po natin o mga magagaling natin sa Pilipinas na agriculturist ay matyaga po na magturo sa mga magsasaka. Katulad ninyo? Opo. Opo. Ay, ilan na po ba mga naturuan ninyo? Siguro libo-libo na rin po Opo. mga naturuan ninyo. At saan lugar na po kayo nagturo? Buong Pilipinas na po ba? Halos entire Philippines na po. Wow! Nagturo po ako sa mga mga empleyado ko. Tapos Tapos tinuruan nyo sila para magturo din. tapos nag-disseminate din po sa mga farmers. Sa Okay. mga farmers association, farmers organization. Opo. So nagagamit na po itong teknolohiyang ito. Matagal na po natin ito nagagamit. Opo, since 2010 po, Okay. start po yung ating technology.
Ayan, ano pong advice ninyo sa ating mga farmers o nasa mga agriculture sector para po tayo ay maging competitive po sa darating na ASEAN integration po? Sa mga kapwa nating magsasaka sa Pilipinas, ang kailangan po natin o kailangan ninyo ay patuloy lang po kayong magsikap na mag-aral. Magtanong po kayo lagi sa mga eksperto sa iba't ibang larangan ng agrikultura. Kasi sa larangan ng agrikultura, mayroon po sa paghayupan, sa pag-isda, tapos sa pananim ng gulay, vegetable, yung pong prutas, ano po. Tapos yung mga cereals katulad po ng mais at palay. Opo. Ayan, napakagaling. Ano po? So ano pong masasabi ninyo dahil sa itong teknolohiyang ito? Tingin niyo po ba mai-improve pa natin itong teknolohiyang ito? Dahil sa ngayon, sinabi niyo nung kahapon, di ba, yung rice na technology ninyo, dati nakaka-yield siya ng ilang percent lang, 90 or 80 to 100 ba? Opo, 90 to 120 kabans, ganun po. Tapos, Sa ibang ngayon, areas, mga 60 hanggang 70, ganun po. ganun. Tapos, nung correct. ginamit nila yung teknolohiyang ito, Ayan po, mayroon pong umaani ng 150 hanggang 250. ang laki, ano po? Opo. So, pwede tayong mag-export po kung ganun po. Pwede po, pwede po. Basta matyaga lang. Basta makipag-coordinate lang po sila sa mga technocrats o magagaling na nagtuturo sa larangan ng pagpapalay. Ayan. Po. Alright, maraming salamat po ulit sa inyo, Mr. Rogelio Espejo, ang ating guest sa araw na ito, at congratulations po ulit sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Alright, we'll be back po.